mag-immunity gap, magselin araw-araw. Super Junkie Bote sa DYWS Super Radio. Paspas ang dagang saknaan, minunod usab ang pagitib sa mga balita. Way huno ng mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup! Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup! Mga kapuso, sa mga lugar nga mabot na itong Sibya o sabi sa nasa mga partes Pilipinas. Welcome din sa lang edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Lunes, Hulyo 21, 2025. Kita may mag-uban mga kapuso sa pagtuki at mga dagkong isyu sa lokal, national at international. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Mga kapuso, ini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. O para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. para sa mga nagunang balita sa lokal, nasikop ang usa ka 16 anyos nga batanon, human siya gipasanginlan nga nilugos sa usa ka 15 anyos nga dalagita. Kanidapita sa may sitio Ipil-Ipil, Barangay Mambaling, siyudad sa Sugbog, kahapon sa buntag. Ang biktima o ang suspect, pulos mga tinunaan sa grade 10 o residente sa maong dapit. Sa investigasyon sa Mambaling Police Station, giingong nisumbong ang biktima nga 15 anyos, ngadto sa iyang 37 anyos nga amahan, nga gilugos siya sa suspitsado. Tungod niini, hidakop sa amahan ang suspect o giturn over ngadto sa kapulisan. Padayon pang gihimong investigasyon sa kapulisan sa insidente diin mag-atubang ang suspect og kasong statutory rape. Super Junkie Bote sa Doubles. Mga bata pa. Super Radio. Sa pikas bahin mga kapuso, di usa ka 37 anyos nga lalaki ang gidakop. Human gipasanginlan nga nang hinul og dughan sa 13 anyos nga dalagita. So sa usa ka kompyuteran sa may sitio Kamagong sa Barangay Lahog, siyudad sa Sugbo. Ang biktima usa ka grade 8 student, residente sa maong dapit. Samtang ang suspitsado mao si alias Fred, usa ka construction worker, nya lumad nga taga lungsod sa Barili. Base sa investigasyon sa Mabolo Police Station, ang biktima mitug-an ngadto sa iyang uyuan nga gihinol siya gihinol ang iyang dughan sa suspitsado. Tungod niini, idakop sa uyuan ang suspect ug gi-turn over ngadto sa Mabolo Police Station. Kasong acts of lasciviousness ang atubangon sa maong construction worker. Super Junkie Bote sa Doubles. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Double S News Roundup. Super Radio. Okay mga kapuso, arita sa itong ubang mga hisgotanan diri sa to ang tulumanon sa Double S News Roundup. Super Radio. Sa gunson maning mga balita nga pagpangabuso engineer. 16 anyos, batanon, gipasanginlan nga ng rape sa 15 anyos nga dalagita. Diyan is Mambaling. Pag naapod tayo sa kabalita, engineer, namuso po to nga
sa SRP ba to? South Road Properties. Gwardya iyahang namuso siya sa 25 anyos nga engineer ba to? Babae. Pasangil sa katong suspect nga tulo na daw sa tulo na katuig. Wa kita siyang Paris. Pero tingin di malasa kay imuhang kuan ni angko naman ka. Pagmalas ka niyang dapita sir no kay wa na kay ikadipinsa. Ni angko naman kang tulo na kakatuig wa ka kita sa imuhang misis. E di ni angko na ka. Priso sa kamay on tatog ningon ka ba nga wala di na tinuod. Ang girason man noon na tulo na magkukatuig wa kita sa kumpares. Nahala. Lahi nga. Hikapa lang sa nang mabugnaw nga gahi niya. Dinas mambaling. Tuhan ni kakasos mambaling. Ako sure if kanus atong basta bag-o na to. Atong engineer, 25 anyos, batanon nga engineer. Namo gibi, kuanan siya. Li ang gwardya siya ha. Samtang naligo manatat. Karon 16 ang rape og 15 anyos. Asangil pa man sa dihinoon eh. Unsa man sa kay rason sa 15 anyos nganong musumbong siya, di ba? Sa iya pag yung amahan. So nagid siguro ni basihan. So ato nang ihatag sa Mambaling Police Station ang pag-imbestigar. Kay sus Ginoo ka mga batanon bata pamantaon kay mo. Nanay ka nang hinunam sa tayo mga examination nga pwedeng magpamatuon kung nahilabtan ba yun ang 15 anyos. Pero maka-alarming ni alarming ning ingani. Okay, nagkabata. Taon Ginoo. Sa speakers. Construction workers at mga kapuso, no? Ang gidakop kay hikap sa lagi ang dughan sa 13 anyos. Imo pa nang gikinamot kol. Ginamit pag kinamot jutsu. Naunta kas inyo ro nag-andam na kag panihapon. Imom sang gihilabtan ng 13 anyos ay tanawa ra gud. Duwa ra gud siguro nis komputeran. Perti pambataan ni. Imo sang gipahimuslan ang ilahang kabatan-on da. Tanawa. Hapon unta ka karon og lami-lami. Diha lang sa kaspresuhan. No. Oo ko ani mga balita. Sa pikas bahin mga kapuso, di usa ka 24 anyos nga Indian national ang nakabsan sa kinabuhi. Human kini nakasugat og disgrasya. Kaya sa may flyover sa Barangay Banilad, dakbayan sa Sugbo ganinang buntag. Giingong hubog ang Indian national. Diya kusog kining nakapadagan sa iyang motorsiklo sa dihang ni bangga kini sa gutters flyover mga kapuso. Super Radio. Una diha. No? Hagad man. Kainom din eh. Pag kumasip, pasado na ni alas 5 ganinang kadlawon mga kapuso. Kanang mga orasa, duka-duka na gina. Kung nag-inom mo niya ng adlaw, hubog plus duka. Deadly combination gina engineer. Muna inyong kinahanglan timanan. Okay tatong nakainom ka. Uli kag mga alas 10, alas 11. Okay pa siguro. Di pa kinatantong duka. Pero nakainom na ka. Uli kag alas 5 kadlaon. Perting gubaas imong body clock. Siyempre nangayo na nagkatog imong lawas. Deadly combination. Duka og hubog. Anong ato magyong hagdon? Paita, no? Nahanglan na po tagla. Lain na pong kinabuhi para mahimong example sa uban. Yaw na mo ana. Inom lang. No? Kung mahubog, pwede rin ka matog kung asa mo nag-inom. May mga kauban sa una, pag-college engineer. Igan may mo advice sa mga kauban nga hubog. No, nya gusto mo ulit.
Katug diha. Patulgon gina na mo. Maskin makakawat na og 15 to 30 minutos nga tug, okay naman guna. Murag ma-reset ba si tawag ma-restart imong utok ba? Ang murag computer ba nga inig-restart o mauli ana ka. Ano ka na ragi kinahanglan si imong unahuna? No, katug ka, makapahuway gamay imong utok, di pa ka mo drive, no? Para naman ni computer sa pagkapiyog na maulian raman sad. Anong atom yung hagdon? Gidoka pa ka, nakainom pa, Ginoo. Deadly combination yun. Himuan ninyong example ha. Kasasunod, sa mga mag-inom diha, man ining Indian National. Kaya namatay ang taon, Ginoo. Tungod sa aksidente na hitabo diha sa may barangay Banilan. Sa pikas bahin, usa ka 79 anyos nga dulula. Nakalas po ni, humani nabanggaan og motorsiklo, ganinang sayos buntag. Tapos may Dan Archbishop Reyes, syudad sa Sugbo. Okay, yung mga may kusog sa laning senior. Muna nakakuyaw po na ni mga senior basta ma-accident. Nangay sa kumpiyan sa mga kapuso. Ganinang sayos buntag pagit. Sagaran sa mga motor, pulhot kay padagan, kay mingaw. Di lang motor. Halos tanan, basta hawa ng karsada. Pwede makabulhot. Na aksidente gini. Pwede mo ginang atubangon. Kinsa may driver nga nakabanggaan Duha ka magasakay sa motorsiklo ang naangol. Human kini midasmag sa usa ka wing van. Kaninang tungang gabi sa National Highway sa Barangay Kalahuan, ungsod sa Mingalilla. Kiingong padung muliko ang wing van. Human naka-stop light or naka-stop ang traffic light sa motorsiklo apan milahos kini og may bangga sa wing van. Ayun, kalaki sa naning tawhana. Naka-stop na ganing traffic light. Cebu Governor Pamela Baricuatro nakig-meeting sa tanang department head sa Kapitolyo ganinang buntag og nakatutok ang ilahang pagpangandam sa ikas 546 founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Samtang Baricuatro o baga DPWH official nag-meeting o gituki ang baga dagkong proyekto sa Sugbo sama sa 4th Mandawi-Mactan Bridge, Bypass Road Project, Iluan, Konsolasyon ug uban pa. Para kinahanglan yun taan ng mga dana, mga kapuso kay naggadugay pero tinag yung trapika Sugbo. Konsolasyon ug Liluan padaan. Pati trapika ng duha ka mga lugar. Kini usually Konsolasyon sumpay naman sa Liluan pero tinag trapika diya. Kinahanglan na ginababuhatan og laing daan kung mahimo. No, another road para laing po maagian sa mga tao. Problema lang sa gyudan ng laing karsada mga kapuso. Makahimo na siya naglaing choke point. No? Laing choke point manggoy ay mahimo ang mga laing daan. Pero sige lang. Mas may sana at least no, na option ng tao. Traffic diri spikas, makaagi sila spikas. Pero once ka muhimo kag laing daan, kinahanglan po ka magpadako sa ubang mga daan. Eh maimbudo man na. Matapok kung asa ang tumoy anang gihimo ni mga daan. Sabi nagway laing karsada. Usara gyud. Maimbudo man na. Pero nindot din nga development mga kapuso kay additional road para sa tubaga motorista ni Dapitas Konsolasyon mga kapuso. Anyway, sa di pa tamo tusunan, ato sa nipalutso nga to ang mga commercial sa tong takna. Super Radio DYWS Super Radio Reports. Dawat mga report mga kapuso na unta ni Super Decime Padilla. Vietnamese national ug 11 ka mga staff sa beauty clinic na dakpan sa entrapment operation. Super Decime, pasok! Super Radio. Gidako pinaagi sa entrapment operation ang usa ka Vietnamese national ug 11 ka staff members o sa ka beauty clinic diya sa Sentro Maximo Building, Jacosalim Street, Barangay Cugon Central Ramos, dakban sa Sugbo nitong Sabado, Hulyo 19, 2025, gumikan sa kalapasan sa Republic Act 9711 kun FDA Act of 2009 o Republic Act 2382 kun Medical Act of 1959.
Ang mga operatiba sa Regional Special Operations Unit kung RSPU-7 pinanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo Taran Jr. uban ang mga personnel sa Regional Intelligence Division kung RID-7 o City Mobile Force Company sa Cebu City Police Office nilusad og entrapment operation isip tubag sa verified complaint nga nadawat gikan sa concerned civilian. Base sa aligasyon, ang klinik giingong nagpaigay og dili lisensyadong beauty enhancement procedures nga matud pa dili epektibo og napakyasab sila sa pagbutyag sa brands sa mga produkto nga gigamit. Isip tubag, usa ka police asset ang napakaron ingnon nga kliyente og ni-request og lip filler treatment nga giingong gihimo sa staff member nga wala matino kung kini licensed physician o ka nurse hinungdan nga gilusa dahil ng operasyon o ginakop ang mga individual nga naa sa beauty clinic. Na-recover ato sa operasyon ang duha ka syringes nga dunay lip filler substance, nagkalain-laing vial, ampules, tablets, capsule, usa ka RF intensity machine ug usa ka Dorme Shine Pro machine. Ang clinic gingong wala sab nakapresentar og bisan unsa nga FDA accreditation nga required sa pagtanyag og medical cosmetic services. Ang tanang suspitsado naa na sa custody sa RSPU-7 alang sa booking og documentation o gipasakaan na sab silang tukmang mga kaso. Kung mapamatud-an nga guilty ang mga nakalapas sa Republic Act 9711, hayan mahimong nga priso og usa ka tuig ngadto na sa 10 ka tuig o kamulta nga 50,000 ngadto na sa 500,000 pesos. Ang mga makumbikto ubos sa Republic Act 2382 tungod sa unauthorized medical practice mahimong mapreso og not less than 1 year ug not more than 5 years o kahamulta. Si Police Brigadier General Ridico Maranan ang direktor sa Police Regional Office 7 Midaig sa joint operative sa ilang paspas o coordinated actions. Kini si Decime Padilla sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. City Director sa Mandawi, misiguro nga walay dinakpan sa mga presinto nga wala mapasakai og kaso ang natanggong og lapas 24 oras. Super Norman, pasok! Super Radio. Kanunay nga gi-monitor sa City Director sa Kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi, Police Colonel Cirilo Acosta Jr. ang matag presinto nining unom ka mga police station sa Dakbayan sa Mandawi. Isiguro nga walay mga dinakpan nga nilapas og 24 oras nga wala mapasakay og kaso. Mato ba niya nga dili ang nga matanggong og sobra sa 24 oras ang mga dinakpan nga kinahanglan gyud nga mapasakayan na sila og kaso aron di nga maigo sa arbitrary detention o nga dunay mga kabanay usab nga nangita sa ilahang mga kabanay nga posible nga nadakpan o ilahang nga napalgan diha sa mga presinto sa kapulisan. Nungdan nga giawhag ang tanang mga hepe sa mga police station nga ilang paskaan dayon og kaso kung available na ang mga kinahanglan nga dokumento o dili kinahanglan nga madugay diha sa mga detention cell aron nga dili usab maghuot ang maong nga mga prisuhan. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Duha ka mga top 1 most wanted person sa Talisay ug Minglanilla nadakpan ni atong weekend. Super Gabriel, pasok! Super Radio. Duha ka top 1 most wanted person sa Dakbayan sa Talisay ug sa lungsod sa Minganilla ang nadakpan niadtong weekend. Una nasikop mo si alias Bradix dito sa Purok, Katambak, Barangay Tungkop niadtong Biyernes sa alas 8 sa gabi. Siya ang top 1 most wanted sa municipal level ug top 4 most wanted sa provincial ug regional level. Ang dinakpan na doon yung kasong rape diin siya nalutsan og warrant of arrest. Si Police Major Arisa Otida, ang hepes kapulisan sa Minganilla, nitanggong ni ining maong dinakpan. Samtang usa ka top 1 nga most wanted mo sa municipal level ang nadakpan sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay didto sa Purok, Bayabas, Barangay Luwan 3 niadtong Sabado sa hapon. Si alias Jun Lix, 25 anyos, kadunay kaso nga illegal nga paghupot og armas. Ang kapulisan padayon karon sa pagsunod sa mga tao nga gipangita sa balaod. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Mga kawani ug mga opisyales sa Kapitolyo makadawat og anniversary bonus human gipasar sa Provincial Board ang Supplemental Budget number 1 nga nagkantidad og sobra 300 milyones ka pesos. Sana all! Super Lloyd, paasok! Super Radio.
Maayong balita alang sa mga trabahante sa Kapitolyo kay si Governor Pam Baricuatro makahatag yun og bonus ato sa Founding Day Anniversary nga sa ulugon karong Agosto 6. Ug ang Provincial Board nagpasar og resolution or ordinance first, third and final reading ato sa sesyon karong hapon nga nagpasar og budget supplemental budget number 1 nga balor 306 milyones og 75,000 ka pesos alang kini sa bonus matut pa sa mga kawani sa provincial government. Sa nasayran, sub-sub karon ang pagpangandam naka-focus ang mga department heads ug si Governor Baricuatro alang sa kalihukan sa Founding Day Anniversary. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Supradio DYSS dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat, Super Desiree Padilla, Super Norman Mendoza, Super Gabriel Bunhok, ug Super Lloyd Suarez sa inyuhang mga reports. Super Radio. Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, naasa ato ang linya si Ma'am Ana Dumdum sa pagkasamagtaan. Ana, maayong hapon. Yes, may hapon sir. O may hapon sa natin na ako makinatawad di update karong adlaw. Antod na ugma. And sa kasamtangan, naatay ginamonitor nga low pressure area ngadto sa 1,220 kilometers silangan sa southeastern Luzon o naapoy sa 405 kilometers silangan sa Cagayan. Kining duha ka LPA na ay medium chance nga mo-develop ngadto sa usa kay nga bagyo tropical depression sa sulod sa 24 oras o sa southwest monsoon ang hanging habagat may paday nagapekta sa tibuok nasod. O tungod niini ang tibuok Visayas makasinati ug panganarong kanangitan nga adunay tsansa sa mga pag-ulan o kanimang thunderstorms dala niining mga habagat. O sa hangin ug sa kadagatan kasarangan na hangin gikan sa habagatang kasadpan ang magkapasalabi sa tibuok Visayas ug kadagatan kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Sugbo, kadagatan mo taob, alas 7:53 kabuntagon, ugma. O ang atong temperature forecast for Metro Cebu para ugma adlaw na sa 26 to 31 degrees Celsius. Aring adlaw mo salop inig alas 6:10 karong gabi mo silang balik alas 5:32 sa kabuntagon ugma. O diri na kukutob kini si Ana Dumdum ikan diri sa DST Pagasamaktan. Maayong hapon ug daghang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon, pinagi ni Ma'am Ana Dumdum sa pagkasamagtaan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa Double S News Roundup. Sa di pa tayo matusunan mga kapuso, ato sa Nipalotso, nagatuwa mga Immune Pro. Ikas tinubdan sa mga balita hangtod sa paghatod sa balita. Labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa Double S News Roundup. Okay mga kapuso, balik na diri sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Sa gihapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kimbote mga kapuso. Super Radio. Sa maglangan, arita sa ito magahisgotanan. Gamay lang mga kapuso. Medyo short ta gamay sa oras pero ato ning Tagalog igong pagtagan. Ang kining gamay lang, no? Gamay lang nga discussion. May labot ni ining giduso ni Senator Robin Padilla nga balaod nun diha sa Senado nga mag-lower or paubos sa edad sa mga minor de edad nga makonbikto or mag-atubang og mga criminal responsibility. Sa balaod nun nga gi-file ni Senator Robin Padilla ang maong bill nag-amend sa Republic Act 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Diin, pag-atubang na o criminal liability, wa na exemption ang mga nag-edad og 10 hangtod sa 17 anyos. Labi na kung ang ilang mga kaso kay mga heinous crimes, mga kapuso. So mapriso na, mag-atubang na og mga kaso ang mag-edad og 10 hangtod sa 17 anyos kung heinous crime ang ilahang buhaton o kanang mga linuog nga mga krimen. Maunay giduso karon ni Senator Robin Padilla mga higala. Para sa gamay lang background mga kapuso unsa maning heinous crime.
So sa iyahang balaod nun nga giduso, ang mga nag-edad sa 10 anyos hangtod sa 17 anyos nga mga minor de edad, basta makabuhat silang krimen, sama anang parricide, murder, infanticide, kidnapping, serious illegal detection or detention, kundiin ang mga gipang-kidnap kay namatay or baka gi-rape, robbery with homicide, pagpangawat niya nakapatay, niya naapoy rape, destructive arson, kanang tuyuon guni mog sunog, rape, pampanglogos, karnaping, diin ang driver namatay or baka na-rape, or tanang mga kaso ubos aning Republic Act 9165 or kining pagkupot og mga drugs mga higala, or tanang kaso nga punishable by 12 years of imprisonment, mao na mga heinous crimes mga higala. So sa balaod nun nga giduso ni Senator Robin Padilla, basta ang bata or ang minor de edad nakahimog krimen nga ang silot 12 years kapag kapriso pataas or kada mga heinous crimes mga higala, nakapatay, nakalugos, no nangawat niya, nakapatay, karnaping, naa siya gidauban nga balay, no kana mapriso siya or mag-atubang na gid siya criminal charges mga kapuso. No? Nindot ning for me nindot ganahan ko sa development ani mga kapuso kay pila na katuig ang nakalabay mga higala, daghan na mga kaso no nga involved ni mga minor de edad. Nakasagaran mga linuog pagit. Parehaan niya 16 anyos. Di ba? Bag-ulan tani nabasa. Gipasangin lang nga ng logos og 15 anyos. Wa kita kibaw nga nung nasulti nas 15, it's either sakto or tinuon ni or dili. Pero makita ninyo, aware na ning mga bata 15 anyos pa lang naanay ideya sa rape mga kapuso. Super Radio. No? So, hinoon, giduso pa lang sa nga balaod nun, mayon taning ma-discuss atong maayo, pero wala gitiigong oras mga kapuso ato sa Dipolutso, nagatuwa mga commercial atong takna. Alas 6:21. News Roundup! Ugma na tani tiwason mga kapuso, ang kining nga tong pag-toki ining balaod nun nga giduso ni Senator Robin Padilla. Pero so far, itong tanawon, no? Kasi na safety net kung sa babagkana, kay mag-yun ni totally ma-blame ni mga bata. Pero if awareness lang sa crime nga ilahang nabuhat, pwede aware na gid sila na. No? Naghanapod kaayong mga pamilya nga biktima. Ini mga bata nga nakapatay, lugos, kabuhat og di maayo ba. Ya, di gani makabot ang hustisya tungod aning juvenile law mga kapuso. Murag panahon na pod siguro no nga lion ang maong balaod nun tan-aon nabay angayang usbon ni ini mga kapuso. Side ni Senator Robin Padilla, gusto siya kaya dapat 10 anyos pa lang, no? Basta makabuhat og linuog nga krimen, heinous crime, pwede nang presohon. May pagpaminaw din ni Ma'am Matilos Evelyn mga kapuso, si Boss Monter Joligwis sa Leyte mga higala. Boss Eugenio Tagsip na minaw sa Karubagaw Rasa. Kita overtime lagi ta karon bossing. Tanaw dia si Boss Eugenio kinasangan si Boss City, si Boss Frank Oga. Si Romulo Honorides, Boss Bel Carda Baso, Boss Beling Kahis, si Felix Mamalias Alconte. O yun ka na super dyan, paubsad ang edad, daghan kaayo abusado nga magabatan-on karon. Si Roberto Langido, good PM, super dyan, naminaw ko rin Sudlon 1, may pagpaminaw. Si Ma'am Juvenius Cruz Naguyod Bernante, may pagpaminaw din sa buhon. Ma'am Faye Navarro, si Boss Frank, haom jud kaayo ng balaura kay 9 anyos pa lang nang labni na og cellphone diya sa kulon. Daghan na kay na sila Boss Frank. Anyway,
man nagitigong oras diri sa ato ang tulumanon mga kapuso sa Double S News mo. Nagihapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote, tangi ang 24 oras mo sunod na. Mayong gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso, dapat totoo.